Enterprise architecture is the practice of designing, planning, and managing an organization's information system, process, and technologies to align business with objective. Ang goal po kasi ng EA or Enterprise Architecture is to optimize an organization's operations, align technology and business strategies, and response to changing business needs. Mahalaga po ang enterprise architecture sa mga organization because it helps ensure that all aspects of the enterprise are considered and that the right level of detail is captured for each artifact. It provides holistic view of an organization, operation, capabilities, and assets, and defines the relationship between them. This can lead to improve the efficiency, reduce cost, increase agility, and better decision making. Enterprise architecture model. We have the Open Group Architecture Framework, or TOGAF, Service-Oriented Architecture, SOA, Control Objective for Information and Related Technologies, or COBIT, Zachman Framework. For the Open Group Architecture Framework, we have Business Architecture, Data Architecture, Application Architecture, and Technology Architecture. Para saan nga ba ang TOGAF na to? TOGAF framework is for enterprise architecture that provide comprehensive approach for designing, planning, and implementing and managing enterprise information technology architecture. It is a widely used framework for enterprise architecture that is maintained by the Open Group, a global consortium that develops and promotes open standards for information technology. TOGAF. What TOGAF is structured into four main components. We have business architecture, data architecture, application architecture, and technology architecture. For the business architecture po, this domain describes the organization, business strategy, governance, organization, and key business processes. It helps ensure that IT systems are aligned with business goals and objective. Sa madaling salita, ang business architecture ay tumutukoy sa pagpapakita ng disenyo ng negosyo ng isang organisasyon, kabilang ang pagpapakita ng kanilang estratehiya, pamamahala ng organisasyon at pangunahing mga proseso sa negosyo. Sa pamamagitan nito, nakakatulong ito upang mapasigurado na ang mga sistema ng teknolohiya or impormasyon ng isang organisasyon or isang kumpanya po ay nakatugma sa kanilang mga layunin sa negosyo. For data architecture naman po, this domain defines the organization data architecture including how data is stored, managed, and used within the organizations. It includes data models, data flows, and data governance process. Sa pangkalatan po, ang data architecture ay naglalarawan ng disenyo sa estratehiya ng pagpapahalaga ng datos ng isang organisasyon. Kasama na ang paglalarawan ng paraan ng pag-iimbak, pamamahala at paggamit ng mga data sa loob ng
as guidelines for architecture content and deliverables. Overall po is TOGAF provides a structured approach for developing and managing enterprise architecture, which can help matutulungan tayo sa company, matutulungan ang kumpanya na ma-improve ang mga IT system po nila and maging better po ang IT system and better align them with their business goals and objectives. For service-oriented architecture or SOA, we have service/APIs, application server, managed runtime environment, operating system, hypervisor, storage, network, and hardware. Ano nga ba ang service APIs? Ito ay mga konsepto sa software development na nagbibigay ng paraan para makapag-communicate at mag-share ng data ang iba't ibang mga aplikasyon at plataforma. Ang service naman ay isang self-contained na bahagi ng isang software application na nagbibigay ng particular na functionality or serbisyo sa mga customer or sa isang kumpanya. Maaari itong gamitin muli ng ibang mga aplikasyon o plataforma sa pamamagitan ng pag-access sa serbisyong ito. Halimbawa ng mga serbisyo ay pagbabayad or pagsasend ng email o pag-upload ng file. Sa kabilang banda, ang API ay isang set ng protocols at standard na ginagamit upang magpakita ng isang paraan upang mag-access sa isang serbisyo o data sa loob ng isang application. Maaari itong gamitin upang ma-access or magkaroon ng access sa serbisyo mula sa ibang application o platform. Halimbawa ng serbisyo at API ay good example is ang Google Map po. Ang Google Maps kasi ay isang serbisyo ng mapping na maaaring gamitin ng ibang mga aplikasyon at plataforma tulad ng mga mobile application para sa paglalakbay. Ang API ng Google Maps ay nagbibigay ng paraan para makapag-communicate ang mga aplikasyon sa Google Maps at mag-access sa data nito tulad ng mga lokasyon at ruta ng paglalakbay. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng serbisyo at API ay nagbibigay ng paraan upang magbahagi ng data at serbisyo sa iba't ibang mga aplikasyon at plataforma na nagpapataas ng pagiging flexible, maintainable at scalable ng software system. Sa application naman po, ano nga ba ang meron sa application? Application sa isang SOA or service-oriented architecture, ang aplikasyon ay binubuo ng mga serbisyo or services na maaaring magagamit muli sa iba't ibang aplikasyon at plataforma. Sa halip na maging monolithic o magkakabit-kabit ang mga aplikasyon. Ang SOA ay nagbibigay ng paraan upang magkabit-kabit ang mga serbisyo upang lumikha ng isang mas malawak at mas flexible na aplikasyon. Halimbawa sa aplikasyon, ang aplikasyon na ginawa sa pamamagitan ng SOA ay isang
sa SOA at mas mabilis din magagawa ang pag-develop ng application dahil sa mga built-in na services. Na kinakailangan upang mapatakbo ang aplikasyon at serbisyo ng SOA. Ang mga serbisyo na nakabase sa SOA ay maaaring tumakbo sa iba't ibang OS, maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga protocols tulad ng HTTP, SOAP, at REST. Sa ganitong paraan, hindi gaanong limitado ang paggamit ng mga OS sa SOA-based software. Dahil sa kakayahang interoperate ng mga serbisyo sa iba't ibang plataforma. Sa overall po, ang operating system sa SOA ay nagbibigay ng underlying na serbisyo at environment para sa pagpapatakbo ng mga application at serbisyo na nakabase sa SOA at nagpapataas ng scalability, flexibility at maintainability ng software system. For hypervisor naman po, ito ay isang software na nagbibigay ng virtualization sa isang hardware platform. Ang virtualization ay nagbibigay ng kakayahan mag-run ng maraming virtual machine sa isang physical na hardware na nagbibigay ng mas malaking flexibility sa pagde-deploy ng mga serbisyo sa SOA. Halimbawa ng hypervisor ay ang VMware, SC, Microsoft Hyper-V o Oracle VirtualBox. Ang mga hypervisor na ito ay nagbibigay ng mga virtual machine na pakaloob sa isang host operating system na kung saan maaring mag-run ng serbisyo na nakabase sa SOA. Ang paggamit ng hypervisor sa SOA ay nagbibigay ng maraming benepisyo tulad ng pagkakaroon ng mas mabilis at mas maayos na pag-deploy ng mga serbisyo na galing sa SOA at mga mas mababang overhead sa hardware at mga server resources. Bukod dito, nagbibigay din ito ng mas malaking flexibility and sa pag-deploy ng mga serbisyo sa iba't ibang plataforma dahil maaari silang mag-deploy sa iba't ibang virtual machine na may kani-kanilang environment. Sa storage naman po, sa storage ay tumutukoy sa physical na pagtatago ng data. Literal na storage po. Magkikip ka ng mga files sa isang storage room.
at iba pang mga information na kinakailangan sa serbisyo. Ang storage ay maaaring magmula sa iba't ibang mga uri ng storage devices tulad ng hard disk, solid-state drives, or network-attached storage. Halimbawa sa isang SOA-based application, ay maaaring magkaroon ng kailangan para sa malaking espasyo ng pagtago ng data at mga transaksyon. Upang matugunan ito, maaaring magamit ang isang dedicated storage device tulad ng isang network-attached na nagbibigay ng malaking espasyo ng pagtago para sa mga data. Ang mga serbisyo na nakabase sa SOA ay maaaring mag-access sa storage sa pamamagitan ng protocols tulad ng ISC-SI o NFS. Sa ganitong paraan, nagbibigay ito ng mga katangian tulad ng scalability, availability, at security na kinakailangan sa serbisyo ng SOA. For network naman po, ito ay tumutukoy sa mga physical at logical na connection sa pamamagitan ng computer, server, at iba pang mga devices na ginagamitan upang mag-communicate ang mga serbisyo na nakabase sa SOA. Ang network ay, tandaan nyo po, ang network ay critical sa SOA dahil ito ay nagbibigay ng connectivity at
tulad ng IT service management, change management at iba pa. Ang technology ay isa rin sa mga IT resources na kinakailangan upang mag-deliver ng value sa business. Ito ay kinabibilangan ng mga hardware, software, network at iba pang technology resources na kinakailangan mag-operate ang IT system. Ito ay mahalaga. Take note, ito ay mahalaga upang magkaroon ng epektibong governance at management ng mga IT resources upang masigurado na ang mga ito ay align sa mga business objective at mag-deliver sa value ng business. Sa IT process naman, tumutukoy ito sa mga proseso na kinakailangan upang mag-manage ng IT resources ng epektibo. Ito ay kinabibilangan ng mga standard process tulad ng IT service management, change management, security management at iba pa. Halimbawa, ang IT service management ay isang IT process na kinakailangan upang mag-deliver ng IT services sa business. Ito ay mayroong mga standard process tulad ng incident management, problem management, at change management. Ang incident management ay tumutukoy sa pag-resolve ng mga IT-related incidents at pagkakalma ng mga user. Ang problem management naman po ay tumutukoy sa paghahanap ng root cause ng isang problema at pagpaplano ng corrective action upang maiwasan parehong problema sa hinaharap. Ang change management naman ay tumutukoy sa pagpaplano, pag-aproba at pag-implement ng mga changes sa IT environment upang masiguradong hindi makakaapekto sa mga business processes. For enterprise information, ang enterprise information ay tumutukoy sa mga impormasyon na kinakailangan upang mag-manage ng IT resources at mag-deliver ng value sa business o sa company. Ito ay kinabibilangan ng mga impormasyon tungkol sa mga business objectives, mga business processes, mga IT resources, at iba pang mga impormasyon na kinakailangan upang mag-manage ng mga IT systems at mag-deliver ng value sa business. Halimbawa, ang enterprise information ay kinakailangan upang mag-develop ng IT strategy. Ito ay kinabibilangan ng mga impormasyon tungkol sa mga business objectives, mga kailangan ng mga user, mga existing IT system at iba pang mga enterprise information na kinakailangan din upang mag-manage ng mga risk. Ito ay kinabibilangan ng mga impormasyon tungkol sa vulnerabilities ng mga IT system, mga threats, mga risk levels at iba pa. Dumako naman po tayo sa Zachman Framework. Ano nga ba ang meron sa Zachman Framework? Yung Zachman Framework ay isang strukturang ginagamit sa pag-design at pag-manage ng mga enterprise architecture. Ito ay binubuo ng isang matrix at grid structure na mayroong 6 na perspective. For Zachman Framework, we have data perspective, process perspective, location perspective, time perspective, motivation perspective, and
Ito ay tumutukoy sa mga lokasyon o lugar kung saan ginagamit ang mga proseso at data sa enterprise. Mahalaga ito dahil nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon kung saan ginagamit at na-access ang mga sangkap ng enterprise architecture kabilang ang mga software, application, hardware devices, network infrastructure, at iba pa. Halimbawa na lang dito sa perspective ng lokasyon. Kung mayroong problema sa pagpapakonekta sa isang software application sa loob ng network infrastructure ng kumpanya, ang perspective ng lokasyon ay maaaring magamit upang malaman kung saan nakatayo ang aplikasyon at kung paano ito nakakonect sa network. Sa ganitong paraan, maaaring magbigay ng rekomendasyon ang mga IT upang mapabuti ang enterprise architecture at pagdutas ng mga problema sa kumpanya. Sa perspective ng oras or perspective of time or when, ito ay tumutukoy sa panahon of time frame kung kailan ginagamit ang mga proseso at data enterprise. Halimbawa, maaring gamitin ang perspective ng oras upang malaman kung kailan dapat magagawa ang pag-upgrade sa isang hardware device, kung kailan dapat magpatupad ng pagbabago sa software application, at kung kailan dapat magbabago sa mga network configurations. Sa ganitong paraan ay makakatulong sa kumpanya na magplano at magpa-implement ng mga action ng mga mas mabisa at epektibo. Sa perspective ng motivasyon or perspective of motivation, ginagamitan natin siya ng why. Why? Dahil ito ay tumutukoy sa mga layunin at motivation ng enterprise. Mahalaga ang perspective motivation dahil ito ay nagbibigay ng konteksto at dahilan kung bakit itinayo ang sistema at kung paano ito makakatulong sa negosyo. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay nagpapatakbo ng isang online shopping website, like mag-mention na like Shopee, online shopping website like Shopee, Lazada, Alibaba, management development ng mga sistema na kinakailangan sa enterprise.
That's all. That's all our topic, and thank you.